Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilin niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, marami ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kaniyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatingin sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila, mga taga Galilea. Sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isa lang ang manunulat ng ikatlong ebanghelyo at ng aklat ng gawa ng mga apostol. Iyan ay si Lucas. Ang 2 aklat na ito ay sinulat niya para kay Teofilo. Hindi natin gaano kilala kung sino siya. Maring siya ay isang taong may katungkulan sa lipunan o kaya sa simbahan. Maaari ding siya ay hindi isang tao kundi isang kumakatawan sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pangalang Teofilo, ang nagmamahal sa Diyos. Ang ebanghelyo ni Lucas ay tungkol kay Jesus. Mula sa pagkapanganak niya, mula sa pagkapanganak sa kanya, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Ang gawa naman ng mga apostol ay tungkol sa simbahan, mula sa pag-akyat ni Jesus sa langit hanggang sa pagpapahayag ni Pablo sa Roma. Sinabi ni Jesus sa mga alagad niya bago siya makyat sa langit, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ito nga ang development ng storya sa aklat na ito. Ang pangyayari at pagsasaksi ng mga apostol sa Jerusalem. At noong inusig sila sa Jerusalem, pumunta sila sa ibang mga nayon ng Judea at sa karating probinsya ng Samaria. Ang mahabang bahagi ng aklat ay sumusubaybay sa mga gawain ni Pablo
sa mga lungsod ng Asia, ang pagtawid niya sa lungsod ng Greece na nasa Europa na, hanggang sa pagpunta niya sa Roma. Ang Roma ang sumasagisag sa dulo ng daigdig kasi ito ang capital ng Roman Empire. Bago pinadala ni Jesus ang kanyang mga alagad, pinahintay muna sila sa Jerusalem upang matanggap nila ang pangakong Espiritu Santo. Ang buong aklat ng mga apostol ay makikita natin na ginagabayan ng Espiritu Santo ang mga gawain at paglalakbay ng mga alagad. Dahil dito, masasabi natin ang aklat ng mga gawa ng mga apostol ay ang aklat ng Espiritu Santo. Siya ay palaging nanatili sa simbahan. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay hindi ang pag-iwan niya sa kanyang mga alagad. Sinabi ng dalawang lalaki na nakaputi na bigla na lang lumtabi sa mga apostol habang sinusubaybayan nila ang pag-akyat ni Jesus sa langit, na siya ay umakyat ay babalik uli. Marahil ang dalawang ito ay mga anghel. Pinaalaala sa mga apostol na si Jesus ay babalik uli. Kaya gawin nila ang ipinagagawa ni Jesus habang inaabangan nila ang kanyang muling pagdating. Maraming mga tao at mga grupo ang nag-i-speculate kung kailan dadating ang wakas ng panahon o kailan darating muli ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus na huwag itong pagkaabalahan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam nito. Sa halip, ang pagkaabalahan natin ay gawin ngayon ang ipinagagawa ni Jesus na ipalaganap ang paghahari ng Diyos. Gagabayan tayo ng banal na Espiritu sa gawain ito. Sana po matagpuan tayo ni Jesus na ginagawa ito. Ginagabayan, inaabangan siya. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay paalaala sa atin ang nahangarin natin, antayin natin, abangan natin ang langit. Ginagawa natin ang ating misyon sa lupa upang tayo makapunta sa langit. Taga doon tayo. Habang busy tayo sa mga gawain sa lupa, sana tinitingnan natin ang ating mga gawain sa lupa ay hindi maging hadlang sa ating pagpunta sa langit. Ngayon ay World Communication Sunday. Pinapaalala sa atin na mayroon tayong mass media at social media ngayon. Ang mga technology sanang ito ay makatulong sa atin, sa ating tungkulin na ipalaganap ang magandang balita tungkol sa kaligtasan na nag-aantay sa atin. O Panginoong Hesus, patuloy po ninyo kaming gabayan sa aming mga gawain na balang araw maabot din namin ang langit upang kung nasaan ka, kami ay duroon din. Kasama ng lahat ng mga banal at kasama mo magpakailanman. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.